18 Marino na to na nagpakalat ng kung ano-anong fake news. 'Di ba? Binatikos na nga sila ng human rights lawyer, mukhang meron pa silang kasong kakaharapin. 'Di ba? Mga minamahal. O, continue tayo. Alright. Testimonya nung mga, parang nagte-testify, mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta. O, tingnan ninyo. Sa pool na naman si Marcoleta dito. Parang nagte-testify, mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta yung testimonya nung mga ex-marines, no, o ex-bodyguards or whatever you want to call them. But what's certain is a lot of them were dishonorably discharged and have a bad track record of telling the truth. Kung titignan natin, di ba, yung si Congressman Terry Redon, dinadawit, hindi naman siya congressman. Si Congressman Laila de Lima, kalalabas lang sa kulungan, no? Tapos hindi pa nga congressman, dinawit na raw. So paano siya na-involve sa flood control? Nakakulong ng 7 taon. Paano na... Actually, ang dami ko din katanungan eh. 'Di ba? Sa mga ginawang script ng 18 Marines, hindi nyo man lang ba pinag-practicean? Kahit nga yung sa money changer. 'Di ba kasi, if you will understand, yung money changer kasi, walang ganong kadaming storage ng USD, ng US dollar. Walang ganong pera yung money changer. Sa totoo lang, mga minamahal. Pero, ang pinapalabas ng 18 Marines, kaya hindi sila nagpa-change ng pera sa bangko para daw walang trace. Sa money changer nga, di ba? Gets ninyo? Pinapapil-upan ka pa, hinihingan yung ID mo. So, paano walang trace? Di ba, mga minamahal? So, ang daming lapses, pati yung iPhone 16, na binibigyan daw sila ni Torre noong 2024, ay lumabas yung iPhone 16 2025. Di ba? Diyos ko naman. Kaya itong mga human rights lawyer na to, nananawagan din, lalakas ng tama ninyo, no? Diba? Sa sobrang lakas ng tama ninyo, pati yung mga hindi naman dapat kasama, naisasama. Si Pantaleon Alvarez na nananahimik, biglang naisama sa issue. Diba? Si Pantaleon Alvarez, sinasabi niya lang naman, paano ako nadamay dyan? Nananahimik ako dito. Kayo nga itong nag-text sa akin gusto nyong ipa-impeach si PBBM tapos nga nidadamay nyo ako dahil lang hindi ako sumunod sa inyo. Ngayon, sasabihin ninyo, naka-receive ako ng maleta. Diba? Living testimony natin na nag-testify itong Pantaleon Alvarez. Sorry. Itong si Alvarez ng Palawan. Sorry. Itong si Alvarez ng Palawan. Diba, mga minamahal, paano ako nadamay dyan? Anong kinalaman ko dyan? Mga tarantado kayo, dinadamay nyo ako. Anong alam ko dyan sa issue nyo na yan? Kayo nga itong nag-text sa akin na ganito yung gagawin ko, hindi ako pumayag. Ganyan, isasama nyo ako sa nakatanggap ng maleta. Kayo ata itong nakatanggap ng maleta. Kaya nga tingnan ninyo, gusto na nilang ipaputol yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi nabibisto na sila. Nalalaman na yung katarantaduhan, yung ugali, 'di ba, mga minamahal. Kaya yun. Tapos pagkalabas, kasama na raw siya bigla. Diba? It's a clear case of discrediting credible people kasi nangunguna sila sa kritisismo dito sa mga Duterte. Si Father Flavi, merong vow of poverty na pare na tumutulong. Talaga? Tumanggap ng pera? ICC, binawit. Talaga yung mga ICC, pinakamatitigas natin na criminal investigators in the world. Grabe po ang pagsasala ng credibility dyan, ng track record. Hindi ka basta-basta. Tapos tatanggap ng ganyang mga pera all of a sudden, no? And then, kung titingnan mo, si Manny Villar, si Loren Legarda, kasama daw doon sa listahan, bakit hindi na dinidiscuss? Sino ba talaga ang nagte-testify? Si Mark Villar. At sino ba talaga nagte-testify? Parang nagte-testify, mas kabisado pa ni Rodante Marcoleta yung testimonya nung mga ex-marines, no, o ex-bodyguards or whatever you want to call them. Yan, 'di ba? Mas saulado pa ni Rodante Marcoleta yung testimony ng mga nagte-testify kaysa sa nagte-testify. Gets niyo, sa ulado ni Marcoleta yung script kesa mismo sa nagte-testify. Alam niya kung paano i-segue yung tanong na papabor sa kanila. 'Di ba? Very cruel, very unprofessional, nakakababoy. Hindi lang sa Pilipino, bagkus sa buong mamamayang Pilipino na harap-harapan ninyong niloloko.
But what's certain is a lot of them were dishonorably discharged and have a bad track record of telling the truth, no? So, mas kabisado pa at alam namin mga abogado yan ni Kong Terry na hindi pwedeng leading questions. Hindi pwedeng leading questions ang pagtatanong mo kasi it lessens the credibility. Parang tinuturo. 'Di ba? Leading question kasi tinuturuan na ni Marcoleta yung mga marino sa kung anong tama nilang isasagot. Leading question na paghahalataan na nga eh. Masyadong, there must be something wrong. Tahanan ninyo, mga katarantaduhan ninyo. Very desperate. Yung galawan ninyo, halatadong halatado. On the spot rehearse na nga, kino-coach pa. Sa nakakita ng rehearse na, kino-coach pa doon sa performance. Performative na nga, tinuturuan pa ko ano yung script. Kahit nga, sabi na, ilang beses naman tayo nakakita ng mga supposed congressional hearings, Senate hearing, di ba? Pwede mo magsalita yung abogado doon? Na parang siya nagtetestify? Bakit si Attorney Baligot na nagtetestify? Bakit hindi niya pa mag-get yung acts together? Yan, sabi ni Attorney Baligot, baka 40 million. Hindi, baka 80 million. Teka lang, mahina ako sa math. Mga 40 million, tapos sabihin mo na 200 plus million a week. Sabihin mo na, di mga around 800 plus billion. Pwede ba yun sa korte? Gaganon ako sa korte, sabi ko, Your Honor, sabihin nyo na mga ganito po. Hindi ka na mag-testimony. Tapos puro lang hearsay, walang ebidensya. So paano yun? 'Di ba? Puro lang chismis, walang ebidensya. So paano tayo maniniwala doon? 'Di ba? Show the evidence first before talking a lot. Ebidensya bago chismis. 'Di ba? Hindi tayo nabubuhay sa chismis. Nabubuhay tayo sa ebidensya. Hindi pwede mong ungkatin yung kaso na wala kang sapat na ebidensya or puro lang hearsay. Kasi ang lumalabas niyan, very desperate move na gusto lang talaga ninyong siraan si President Bongbong Marcos. 'Di ba? Your Honor, the counsel is leading the witness. Tama ka, Charlie Whiskey. Ganon yung nangyayari. Hindi, sabi ko nga, kung nasa korte ito ang dali nitong i-cross and ang sarap nitong i-cross examine kasi alam mong sinungaling, no? Bakit ginagawa at bakit pinatawag yung supposed Blue Ribbon Committee hearing na yan? Bakit sila nagmamadali ng mga oras na yon? Bakit? Kasi alam nila this will not stand in court, which is why they need Alan Peter Cayetano's Facebook Live. Diba? Nagagets niya yung paliwanag nitong human rights lawyer na to? Kaya nga tingnan niyo si Cayetano, puro na lang FB, puro na lang Facebook posting. Kasi nakakadagdag yan ng destabilization sa ating presidente. 'Di ba? Yung hatred na ginagawa nila, nakakadagdag ng destabilization kay PBBM. Which is dyan sila magaling mga minamahal. Sana all. Kaya kailangan nila ipakita sa media para lang i-pollute yung mga utak natin, i-divert na naman yung attention from the real issue. The real issue here is the Senate as institution is not performing because of what's happening, yung theatrical. At again, this is an attempt to block accountability insofar as the impeachment is concerned, insofar as Sara Duterte is concerned. So inherently, nagkakabulbul lahat yung mga kwento, hindi malinaw, talagang halata mong sinungaling, rehearse, walang credibility yung mga witnesses, and this is just So sa madaling sabi, mga minamahal, ano ba naman tong mga pagkakakilanlan ng 18 Marines? Saan nyo ba to napulot, Dante Marcoleta, kung ano-ano yung hinahanas? 'Di ba? Kulang na lang ikanta kayo ng mga to, 'di ba, mga minamahal? Kaya dapat nagpapakonsulta muna sila. Oo. Bago sila nagsabi ng kung ano-ano. Kaya tingnan ninyo ano yung nangyayari ngayon. Itong si Erwin Tulfo balak ng magkaso. Meron tayong balitang nakalap, mga minamahal, na itong si Erwin Tulfo ay nagbabala na sa gumagawa ng peking Blue Ribbon Committee hearing. Sa peking hearing, kumbaga binabalaan na, mga minamahal, ni Erwin Tulfo itong si Marcoleta, itong si Cayetano, dito sa mga peking hearing nila. Nagsalita na po, mga minamahal, itong si Erwin Tulfo, nakakasuhan niya. Itong mga gumagawa ng peking testimony, peking witness, peki at modus na hearing, kakasuhan ni Erwin Tulfo. Kaya umantay, mag-antay kayo
Dahil bukod sa kaso ninyo na dati pa, madadagdagan na namang muli. Alright, mga minamahal. Oh, laki pa naman ang kaso ng pagsisinungaling. Diba? Oh, panoodin natin to.